mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Diba? Naiya ako. Kasi nasa tapat ako ng building namin. Ayan, nag-vlog ako, diba? Baka kasi mamaya may sumilip doon na staff. Nakakahiya naman. Diba? Kamusta na kayo mga buweks? Ayan, maraming salamat sa mga nanonood sa pa-live natin kagabi. Ang taas-taas ang views natin. 12,000 and counting. Ayan, nararamdaman na natin ang Miss Universe of Philippines 2025 at talaga namang bardagulan, kung bardagulan talaga ang nangyari kagabi sa Aqua Boracay. Ayan, no, swimsuit show, nakakaloka ng Miss Universe Philippines 2025. Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan, sa ating mga viewers, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video kung ayaw nyong may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimbornaw. Anyway mga buweks, ito na ang chika. Nakakaloka ito. Nakikita nyo naman sa ating thumbnail. Ayan si Chelsea Fernandez at si Eloisa Hawod. Diba? Alam nyo na yung magiging topic natin. So nakakaloka ito. So yung Aqua Boracay nga, kudos muna sa sa Miss Universe of Philippines, sa collaboration nila with Pina and Aqua Boracay. Diba? Nakakatuwa naman. In fairness yung kanilang pa-event kagabi mukhang maliwanag naman, no? So disappointed nga lang tayo. Marami tayong na-disappoint kasi nga walang pa-live. But aside from that, wala na, no? Yun lang, yung pa-live lang yung medyo disappointed tayo. Pero syempre, meron nang in-upload na video ang Miss Universe Philippines at ang Pina, no? Hindi ko lang alam kung anong oras kasi late ko na yun nakita pagdating ko dito sa work. So hindi ko pa siya napapanood. Baka mag-live ako mamaya. Yan, panoorin natin kung sino ba talaga ang mga pumalo, diba? Kasi yung nakita natin kagabi, mga lang yan mga nag-live lang kagabi, no? Yung mga nandun sa sa hotel sa Aqua Boracay. But thank you again kay Jana Fernan. Ayan, no? Yung ninakawan natin ng ng tawag dito ng video kagabi, pa-live niya sa Facebook. Ayan, kudos sa kanya. So ayun, grabing effort niya. Anyway, eto nga, no? Sa Aqua Boracay kagabi, hindi na natin nakita to kasi naputol na yung pa-live niya. So pumasok sa top 8 si Ifugao, si Pasay, si Taguig, si Quezon Province, si Niloan Laguna, Cebu, Baguio, at of course, si Muntinlupa. Imposible namang mapaimbornal dyan si Muntinlupa. Grabe mga buweks. Pasensya na, lamig kasi dito ngayon at saka maulan. Diba, nakikita nyo naman. Kaya wala tayo ngayon sa park. So yan ang 8 pumasok. Nakakagulat na wala si Eloisa Hawod, diba? Talaga namang ang daming mga fans ni Laguna doon kagabi. Talaga namang rinig na rinig mo ang hiyawan na mga supporters ni Laguna tapos hindi siya pumasok sa top 8, diba? So marami talagang nawindang na mga na mga fans doon, diba? So ayun, at saka si Sultan Kudarat hindi rin pumasok, nakakawindang yan. So ano nangyari? May favoritism ba? Ayan ang mga umiingay-ingay ngayon. May favoritism ba ang alam nyo na, no, ang sponsors, ayan. Pero may mga judges I don't know, siguro yun talaga yung bet nila. So wala tayong magagawa doon, di ba? So eto pa, no, after ng tawagin ng top 8, sa Aqua Boracay top 8, tinawag din yung top 20 ng Miss Aret Tagaytay. Ayan. So kung hindi ako nagkakamali, yung may-ari ng Aqua Boracay, kumbaga may-ari din ng Aret Tagaytay. Ay, ng Aret Tagaytay. Tama, oo. Kung hindi ako nagkakamali, mayayaman niya mga yan, in fairness naman, di ba? So ang mga pumasok ay, wait lang, ang kodigo ko. Si Ifugao, Pasay,
Quezon Province, Siniloan, Laguna, Baguio City, Taguig, Muntinlupa, Cebu City, Bohol, Tarlac, Iligan, Sultan Kudarat, pasok si Sultan Kudarat in fairness, Isabela, Benguet, Quirino, Camiguin, Malay Aklan, Camarines Sur, Nueva Ecija, and Quezon City. Grabe, top 20 yan mga buweks. Ligwak pa rin, wala pa rin si Laguna, di ba? Knowing na kitang-kita mo yung buong kalibre ni Laguna, di ba? Ang tangkad-tangkad, ang proportion ng legs, sinimplihan nga lang niya yung kanyang pasarela, pero kita mo naman yung mga ganyang di ba? Maganda rin naman yung naging performance ni Laguna in fairness. Nakita naman natin, no? Hindi nga lang yung ganun ka, anong tawag dito, yung pasarela niya, hindi nga lang yung ganun parang kila Iliana Maria Aduana, kila Winwin Marquez, no? Kila Atisa Manalo, hindi nga lang ganon. Na parang, well, parang yung kay Atisa Manalo at saka kay, anong tawag dito, kay Laguna, parang similar di ba? Yung parang kalmado lang, di ba? Pero si Atisa Manalo, nakapasok, di ba? Si Laguna, naligwak, di ba? Anong nangyari? Ato na nga, no, mga buwek sa mga chika-chika. Totoo nga ba na nagkaroon ng mekos-mekos lutuan dito, no? Kasi nga yung sumunod na nangyari ay nakakawindang, di ba? Well, nanonood ako kay Doxed kagabi, may mga pachichi siya kagabi. Well, kasi nandun nga siya, no? Ayun na nga, wala nga daw si Laguna. Siyempre, ang daming nawindang yung mga pageant fans. Pero yun nga, ayon nga kay Doxed, biglang, ayan na, no, lumabas si Ariela Arida, di ba? Talagang kumilos ito. Siguro, alam ni Ariela Arida na dapat talaga ay pasok si Laguna, di ba? So, dapat talaga pasok siya. Kaya nga lang, hindi natawag si Laguna, parang gano'n ang nangyari. Wait lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, 20 na yung mga nabanggit ko. So, bali ang nangyari, naging 21 na sila. Ayan. So, I don't know kung ano yung nangyari, no? Kasi kung 20 na yung candidates na natawag, so, ibig sabihin, hindi talaga pasok si Laguna. Parang gano'n. Kung 20 lang yung kinukuha nila, no? Or, nagkamali sa list, meron talaga diyang kandidata na hindi dapat pasok sa top 20 na parang nagkamali siguro, instead of tanggalin na lang nila yung kandidatang yon, ginawa na lang nilang 21. Pwedeng ganun yung nangyari. Pwede kasing pwedeng legit naman, di ba? Pwede namang pwede ring hindi. Pero for me personally, deserve din naman ni Laguna na makapasok sa top 20, di ba? Kahit nga sa kahit nga sa top 8 talagang makikita mo yung kalibre ni Eloy sa Hawod, di ba? So nagulat din talaga ako mga buweks. So ayun nga mga chika-chika, bigla daw kumilos itong si Ariela Arida para itama ang mali, di ba? Kasi kung pasok naman talaga si Laguna, bakit hindi niya kumbaga bakit hahayaan nila na ganun-ganun lang, di ba? So kumbaga naging fair lang si Ariela Arida kung yan talaga ay legit, di ba? So doon lang tayo sa tama. So parang ang nangyari nagkaroon ng yung eksena na I have to apologize. O di ba? Pia words back, di ba? 2015, ayan, si Steve Harvey. So ayan ang eksena kagabi. Talagang, alam niyo, isang malaking bulabog according nga to Doxed, nawala na yung mga kandidata. Kumbaga, napunta na sila sa backstage, no? Yung mga candidates. Tapos, biglang tinawag nga si Laguna. So, tinama lang yung mali. So, syempre, maraming nawindang, di ba? Sa mga hindi po nakakita, panoorin nyo ito. Yes! Also part of a Red Goddess lineup is Yes! Laguna! Yes! 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 Woo! Yes! Yes!
Vina Beauty Philippines representatives for a quick photo op with the ladies. O Jimboa, malinaw pa sa sikat ng araw, di ba? Crystal clear na talaga namang pasok si Eloy Sahawod dito, di ba? So congratulations kay Eloy Sahawod, nakaabot kahit dito sa ano, no? Kahit dito sa top 20, so 21 na sila. At saka yan si Sultan Kudarat, di ba? Nakakaloka rin na hindi nakapasok ito sa, alam nyo na, so, sa top 8, di ba? So ayun, knowing na itong si Sultan Kudarat, ayan nga, maraming ang na-shock, no, na hindi siya nakapasok. In fairness naman kay Sultan Kudarat, di ba? So, ayun, hindi siya nakapasok. Ang ganda-ganda ng katawan. Okay naman yung pasarela niya. Tapos, syempre, nagulat tayo na hindi siya pumasok dun sa top 8, di ba? Parang siguro ang sikip-sikip ng top 8, sa totoo lang, no? Well, kung akong tatanungin nyo, kung may tatanggalin dun sa top 8, sa akin na lang yun, no? Kasi parang feeling ko eh. Tapos ipasok si Laguna or si Sultan Kudarat, di ba? So, pero, bahala sila yung nag-judge eh. Di ba? Pero nakita naman natin, di ba, kung sino talaga yung, alam niyo na, di ba? So, ayun, ang daming na-shock, di ba? Kumbaga, Miss Bikini Philippines lang naman yan, 2020 winner, di ba? At pageant veteran, tapos naligwak, nakakaloka. Hindi naman dahil sa pageant veteran siya, pero tignan nyo naman yung kalibre ni Sultan Kudarat, nakakaloka din naman talaga, di ba? Parang nagulat tayo, parang kumbaga hindi lang sa veteran siya, pero alam niyo yung Bikini Philippines 2020, ang ganda ng katawan, okay naman yung pasarela, di ba? May dating naman kumpara sa ano. Doon, di ba? Then failed to make it to the top 8 finalists, di ba? Of Aqua Boracay Swimsuit Show. Nakakaloka yan. Kumbaga, iisipin mo what went wrong, 'di ba? Ano ba talaga? Saan ba talaga nagkamali, 'di ba? Kumbaga yung ano yung kapalaran ba, yung magiging kapalaran ba ni Chelsea Fernandez ay yung naging kapalaran ni Chelsea Manalo na hindi siya nakapasok sa, alam niyo, sa Aqua Boracay. Well, iba naman yung case kay kay Chelsea Manalo. Kasi kay Chelsea Manalo, kumbaga yung nangyari sa kanya, almost na siya, mag-back out na siya, di ba? Pero ayun nga, di ba, hindi siya natawag kahit na sabihin nating laban na laban din si Chelsea Manalo nung last year, hindi rin siya natawag, di ba? So parang ano bang sinasabi nitong mga kaganapan na ito kay Chelsea Fernandez? Maging kapalaran niya rin kaya ang naging kapalaran ni Chelsea Manalo tulad ng mga sinasabi sa social media ngayong araw na ito mula kagabi hanggang ngayong araw na ito na sinasabi nila okay lang yan, hindi siya nakapasok. Pero ganyan kasi yung nangyari kay Chelsea Manalo last year, di ba? Well, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, pero syempre hindi rin naman imposible, di ba? Who knows, di ba? Maging story repeats itself, di ba? So mahirap yang kumbaga medyo mahirap yang i-consider pero hindi rin naman imposible, di ba? Pero nakakaawa lang talaga. Kasi kitang-kita natin na si Chelsea Fernandez, si Laguna talagang full caliber, di ba? Kumbaga veteran, tapos itong newbie na si Eloy Sahawod talagang laban na laban din kagabi, pero ayun nga yung nangyari, no? Well, kasi may mga judges din, kaya mahirap din di ba? Ang sabi nga ng mga pageant fans, lalo na ng mga supporters nila, mukha daw halatado na lutong-luto, di ba? Na nagkadayaan, nagkalutuan na kagabi, ang aga daw ng lutuan dito sa Miss Universe Philippines 2025 Aqua Boracay Swimsuit Show. Ayan. So, hindi naman natin alam kung may lutuan talaga. Pero, bahala na sila dyan, no? Magkakaalaman na lang sa preliminary at sa finals kung sino ba talaga ang karapat-dapat para sa corona ng Miss Universe Philippines 2025. Pero kung kayo ang tatanungin, mga buweks, sa tingin nyo, sa top 8, kung may tatanggalin kayong isang kandidata dyan at ipapasok nyo si Laguna or si Sultan Kudarat, sino ang kandidatang gusto nyong tanggalin or karapat dapat na matanggal sa top 8 kung kayo lang naman ay tatanungin para maipasok itong si Laguna or si Sultan Kudarat, di ba? Anyway mga Bex, mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahin. Bye for now mga Bex, and I love you all. Bye! See ya!